oras na ito ay ating pong kakapanayamin si Annalyn Ocho. Isa po siya sa survivor ng Tacloban. Typhoon Yolanda, anong oras dumating yon? Mga 6 po hanggang 10. So 6 ng umaga, tapos ngayon nag-subside siya, bali umalis ang bagyo ng alas 10 ng umaga din. Ang ibig kong sabihin, mga 4 na oras lang ang tinagal ng bagyo, ano? Oo. So, ano yung nangyari? Kasi ang nakakapagtaka, halos lahat ng mga kapitbahay mo ay nawasak talaga yung bahay nila, ano? Pero yung bahay mo lang ang siyang nakatayo. Ano yung nangyari doon? Kasi po yung iba na yung concrete talaga yung bahay nila po. Natanggal yung mga yung mga atip nila po. Tapos di lang po yung atip, pati rin yung nilagyan ng atip, yung parang siya. Pinakasiling, ano? Oo. Opo, ma'am. Ganun. Tapos yung sa amin, mga 3, 2 lang po yung natanggal po na atip po. Pero yung kapitbahay mo, bali ang nakita ko, nausog pa yung kanyang bahay, no? Nawala doon sa sariling lokasyon. Pero yung bahay mo, intact siya. Ano yung ginawa mo nung oras na dumating at naramdaman na ninyo yung lakas ng hagupit ng Typhoon Yolanda? Dasal po ako. Panginoon. Oo. So, anong dasal ang ginawa mo? Una po, nag-memory verse po muna ako ng Psalms 91 to verse 7. So yun po yung ginawa ko. Yun ang paulit-ulit na dinadasal mo sa Panginoon. Oo. So hanggang sa mag-subside talagang nanatili ka sa pananalangin. Opo, hanggang umiwas po yung bagyo. Hindi rin po ako bumitiw sa kanya po. So pagkatapos ng bagyo, siguro nagulat ka dahil na paglabas mo ng bahay talagang salanta lahat. Oo nga po, sabi ko, nakatingin nga ako sa bahay, ba't ang bahay ko ay natira, yung iba wala na. Ang una po yung ma'am, para siyang parang parang umano yung dagat, para bang niyanig siya, tapos biglang may bumagsak, tapos nang bumagsak na yung parang malaking alon yung umano sa dagat, yun yung nakaano sa mga bahay. So yun yung naanuhan lahat ng mga bahay sa Tacloban. Yung tubig. So yun ang dumaloy, pumasok sa Tacloban. Kahit yung mga tao dun, sa bintana sila dumadaan mula nung bumagsak yung yung dagat sa mga bahay-bahay. Yung mga tao sa dingding nilang dumadaan kasi nabibiyak yung nila, yung dingding. Doon po sa dumaan yung mga tao, wala na. Kaya yun ang dahilan maraming nangamatay. Wala na mga po silang buhay. Oo. Pero ito sa bahay mo, merong puno doon, hindi ba? Opo, sa na nasa likod namin. mismo ng bahay. Opo, so ano yung nangyari dun sa puno ng mangga? Yung mangga kasi, dyan siya nakatayo, tapos dito yung bahay namin. Tapos, nakikitang-kita ko po, umikot yung mangga. Tapos doon natumba sa doon sa kalsada. So, ibig mo sabihin, yung puno ng mangga na napakalaki, ay para bang umikot para iwasan yung bahay mo, tapos ngayon dun sa kalsada bumagsak, So, ano yung sabi ng mga kapitbahay mo nung nakita na yung bahay mo ang pinotektahan ng Panginoon? Sabi nila na talagang may pinili daw ang Diyos. Yun ang sabi ng kapitbahay ko. Kasi lahat sila wasak at ang daming mga patay sa kalsada, Tapos ikaw, preserve ng Diyos at ang tahanan mo. Tayo sa Diyos at sama-sama po nating idalangin ang ating bansa tuwing alas 6 po ng gabi. Buhay na patotoo na kung tayo sa gitna ng trahedya at anumang catastrophe ang dumating sa ating pong bansa, kung tayo ay mananalig sa Panginoon at i-claim natin ang pangako ng Diyos, maaasahan natin na tayo ililigtas ng Diyos. As one nation, let us return to God and dedicate the Philippines to God daily every 6 o'clock. Join Project Nehemiah
Let us build the broken edifice of our nation. Only God can spare this nation from all the impending catastrophe. By signing 1 million prayer partners to build a spiritual edifice of protection to our nation. In line with this vision, we are propagating the 6 o'clock prayer habit every 6 o'clock by saying this breath prayer. Almighty God, forgive our sins. We dedicate our nation to you. Through the redemptive power of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. We see that God, you're moving. A time of jubilee is coming. Young and old return to